Ang bigat ng katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Ruiz ay halos nakakabingi. Sa ibabaw ng makintab at madilim na lamesang gawa sa mahogany, itinulak ng isang kamay ang isang salansan ng puting papel. Ang tunog ng pagtama nito sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasing talim ng salitang sumunod dito. Pirmahan mo yan. Ang boses ni Doña Isabela Ruiz ay walang bahid ng anumang emosyon. Malamig, matigas, isang utos na hindi maaaring suwayin. Napayuko si Elena. Ang mga mata niya'y nakatitig sa mga papel. Nakasulat sa malalaking letra ang mga salitang wawasak sa kanyang mundo. Petition for divorce. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang mainit na likido ang namuo sa kanyang lalamunan. Pilit niyang nilulunok para pigilan ang isang hikbi. Sa loob ng 3 taon, tiniis niya ang lahat. Ang masasakit na salita, ang matatalim na tingin, ang pakiramdam na isa siyang dayuhan sa sarili niyang pamamahay. Ginawa niya ang lahat para mapatunayan ang kanyang sarili, para makuha ang pagtanggap na kahit kailan ay hindi ibinigay sa kanya. Ano pang tinitingin-tingin mo? Muling nagsalita si Doña Isabela. Ang bawat salita ay may kasamang lason. Hindi ka ba marunong magbasa? O baka naman kailangan ko pang ipaliwanag sa'yo? Simple lang naman yan, Elena. Tapos na ang pagpapanggap mo bilang isang Ruiz. Panahon na para bumalik ka sa kung saan ka man nanggaling. Itinaas ni Elena ang kanyang nanginginig na paningin. Nakita niya ang pagkasuklam sa mga mata ng kanyang biyenan. Wala kang pamilya, wala kang yaman. Isa ka lang ulilang napulot ng anak ko dahil sa awa. Patuloy ni Doña Isabela. Ang kanyang mga labi ay kumukuyom sa galit at ang awa nauubos, lalo na kapag nakikita kong sinisira mo ang pangalan ng pamilyang ito. Pirmahan mo na yan para matapos na ang problemang ito. Sa gitna ng bawat salitang tumutusok sa kanyang puso, isang tao lang ang hinahanap ng kanyang mga mata, si Marco. Ang kanyang asawa. Nakatayo ito sa gilid, sa likod ng kanyang ina. Nakayuko rin, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang mga panga nito ay mariing nagtiim. Ang mga kamao ay nakakuyom. Naghahanap siya ng saklolo sa mga mata nito. Isang salita, isang kilos, kahit ano na magpapakitang ipaglalaban siya nito. Pero wala. Walang lumabas sa bibig ni Marco. Nanatili siyang tahimik. At ang katahimikan niyang iyon ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng insultong ibinabato ng kanyang ina. Iyon na ang sagot. Ang huling pako sa ataol ng kanilang pagsasama. Napapikit si Elena. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, tumama sa papel kung saan nakasulat ang pangalan niya. Elena Reyes Ruiz. Sa huling pagkakataon, dahan-dahan, kinuha niya ang ballpen na nakapatong sa tabi ng mga dokumento. Malamig ang bakal nito sa kanyang nanginginig na kamay. Tinanggap na niya. Ito na ang katapusan. Wala na siyang lakas para lumaban pa. Itinapat niya ang dulo ng ballpen sa linya sa ibabaw ng kanyang pangalan. Huminga siya ng malalim. Isang hiningang tila hihilahin ng lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Nang biglang bumukas ang malaking pinto ng silid, ang tunog ay malakas at hindi inaasahan, kaya lahat sila ay napalingon. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling itim na suit ang pumasok. Makintab ang kanyang sapatos at may dala itong isang leather briefcase. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit seryoso. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa lamesa. Sino ka? Hindi ka imbitado dito. Sita agad ni Doña Isabela, ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang sa isang tao. Kay Elena. Huminto ito sa tabi niya. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa silid. Good morning! Magalang na bati ng lalaki, ang boses niya ay malalim at propesyonal. Ako si Attorney David Reyes.
Dahan-dahan siyang lumingon kay Elena. Nakita niya ang hawak nitong ballpen at ang mga papel ng diborsyo. Isang bahagyang pagkunot ng noo ang lumitaw sa mukha ng abogado bago ito muling nagsalita sa isang tinig na malinaw at hindi nag-aalinlangan. "Huwag mong pirmahan yan, Miss Elena Martinez." Natigilan ang lahat. Ang ballpen ay halos mahulog mula sa kamay ni Elena. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. "Martinez? Bakit iyon ang apelyidong ginamit nito?" Maging si Doña Isabela at si Marco ay nagpakita ng pagtataka sa kanilang mga mukha. Ang abogado ay ngumiti ng bahagya kay Elena, isang ngiting nagpapahiwatig ng katiyakan. "Narito ako para ipaalam sa iyo ang tungkol sa iyong tunay na pagkatao." Ang pangalang Martinez ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang salitang banyaga sa pandinig ni Elena. Ang apelyido ng kanyang ina ay Reyes, katulad ng sa abogadong ito. Sa buong buhay niya sa ampunan, iyon ang tanging pagkakakilanlan na kumakapit sa kanya. "Anong kalokohan ito?" Basag ni Doña Isabela sa katahimikan. Ang boses niya ay puno ng pagkainis. "Sino ka ba para biglang pumasok dito at mag-imbento ng mga kwento? Umalis ka kung ayaw mong magpatawag ako ng gwardiya." Hindi natinag si Attorney Reyes. Sa halip, kalmado niyang inilapag ang kanyang briefcase sa ibabaw ng lamesa at binuksan ito. Mula sa loob, maingat niyang inilabas ang ilang mga dokumento na nakalagay sa isang mamahaling folder. "Hindi ito kwento, ma'am. Ito ay katotohanan na matagal nang itinago." Sagot niya habang inilalatag ang mga papel sa harap ni Elena. Nanginginig ang mga mata ni Elena habang tinitingnan ang mga ito. May mga legal na selyo, mga pirma na hindi niya kilala. At sa ibabaw ng lahat, isang dokumento na pamilyar sa kanya ang anyo, pero iba ang nilalaman. Isang birth certificate. Nakita niya ang kanyang pangalan, Elena Reyes Martinez. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ina, Clara Reyes. At sa ilalim ng espasyo para sa ama, isang pangalan ang nakasulat, malinaw at hindi maikakaila, Alejandro Martinez. Sa sino si siya? Halos pabulong na tanong ni Elena. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang nakaturo sa pangalan. Ngumiti ng malungkot si Attorney Reyes. "Siya ang iyong ama, Elena, at ang dahilan kung bakit ako naririto." Inayos ng abogado ang kanyang salamin at nagsimulang magsalaysay. Ang kanyang boses ay tila isang tulay sa isang nakaraan na hindi kailanman nalaman ni Elena na umiral. Ang iyong ina, si Clara, at si Don Alejandro Martinez ay nagmahalan ng lubos. Si Don Alejandro ay nagmula sa isang napakayamang pamilya sa New York, ngunit handa niyang iwan ang lahat para sa iyong ina. Isang kwento ng ipinagbabawal na pag-ibig ang nabuo sa isipan ni Elena. Isang bilyonaryo at isang simpleng babae. Ngunit ang pamilya ni Don Alejandro ay hindi pumayag. Patuloy ng abogado. Nang malaman nilang nagdadalang tao ang iyong ina, gumawa sila ng paraan para paghiwalayin sila. Pinuwersa nilang bumalik sa New York si Don Alejandro at sinabi sa kanya ang isang kasinungalingan na sumira sa kanyang buhay. Huminga ng malalim si Attorney Reyes. Sinabi nila sa kanya na ikaw at ang iyong ina ay namatay sa isang aksidente. Sa loob ng halos 30 taon, iyon ang pinaniwalaan niya. Namuhay siyang mag-isa, dala-dala ang bigat ng pagkawala ninyo. Naramdaman ni Elena ang pagkirot ng kanyang puso, hindi para sa sarili niya, kundi para sa isang amang hindi niya nakilala. Isang amang nagdusa sa kasinungalingan. Bago siya pumanaw dahil sa sakit ilang buwan na ang nakalipas, isang matapat na katulong ang umamin sa kanya ng katotohanan. Agad siyang kumilos, ipinahanap kanya gamit ang lahat ng kanyang yaman at impluensya. At bilang kaisa-isa niyang anak, ikaw, Elena, ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng kanyang ari-arian. Tagapagmana? Ulit ni Doña Isabela,
Isang tawa ng pangungutya ang kumawala sa kanyang bibig. Tagapagmana ng ano? Isang lumang bahay sa probinsya? Tumingin si Attorney Reyes kay Doña Isabela. At sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang kislap ng bakal sa mga mata nito. Tagapagmana ng Martinez Global Holdings, ma'am. Isang multi-billion-dollar corporation na may mga negosyo sa buong mundo. Mga ari-arian sa New York, London at Tokyo. At isang portfolio ng mga kumpanya dito sa Pilipinas. Ang tawa ni Doña Isabela ay biglang naputol. Ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawala. Lumingon si Elena kay Marco. Ang bibig nito ay bahagyang nakaawang. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatingin sa kanya. Hindi na bilang isang asawang kaawa-awa, kundi bilang isang taong hindi niya lubos na kilala. Ngunit hindi pa tapos si Attorney Reyes. May isa pa siyang huling suntok. Isa sa mga kumpanyang nakuha ng Martinez Group, kamakailan lamang ay isang investment firm na tinatawag na M-Corp Investments. Sabi niya sa isang kalmadong tono, ang M-Corp ang may hawak ng pinakamalaking utang ng Ruiz Corporation. Sila ang nagpapadala sa inyo ng mga demand letters. Sila ang dahilan kung bakit malapit na kayong ma-foreclose. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat paghinga ay tila napakatagal. Ang tibok ng puso ni Elena ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Itinuon ng abogado ang kanyang tingin pabalik kay Elena. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. At ang M-Corp Investments ay isa lamang sa mga kumpanyang pag-aari na ngayon ni Miss Elena Martinez. Iyon na yun. Ang salitang bumasag sa lahat. Ang pamilyang nagparusa sa kanya dahil sa pagiging mahirap ay may utang sa kanya. Ang kanilang kapalaran, ang kanilang mansyon, ang kanilang pangalan. Lahat ay nasa palad na niya ngayon. Naramdaman ni Elena ang isang bagong lakas na dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi ito galit. Hindi ito paghihiganti. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang pakiramdam ng katarungan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay hindi na nanginginig. Ang kanyang likod ay tuwid. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, tinignan niya ng diretso sa mga mata si Doña Isabela, hindi na bilang isang manugang na natatakot, kundi bilang isang taong may kapangyarihan. Ang pagkasuklam sa mukha ng matanda ay napalitan ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita rito dati. Takot. Mukhang kailangan nating mag-usap, Doña Isabela, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Pero hindi ngayon. Tumalikod siya nang hindi na muling lumilingon. Sumunod sa kanya si Attorney Reyes. Habang naglalakad sila palabas ng malaking pinto, hindi na niya narinig ang anumang salita mula sa mga taong naiwan sa silid. Tanging ang nakabibingging katahimikan ng isang mundong biglang bumaliktad. Nang magsara ang pinto at lamunin ng pasilyo ang anino ni Elena at ng kanyang abogado, ang katahimikan na naiwan sa silid ay mas mabigat pa kaysa sa nauna. Ito ay katahimikan na puno ng takot, ng hindi makapaniwala, ng isang bangungot na nagsisimula pa lang. Si Marco ang unang gumalaw. Napahakbang siya paatras, napasandal sa pader, na tila nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Ang mga salita ni Attorney Reyes ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang nakakasirang plaka, tagapagmana, multi-billion-dollar corporation, may-ari ng kumpanyang nagpapabagsak sa atin. Ito ay kasinungalingan. Ang sigaw ni Doña Isabela. Ang kanyang boses ay biglang tumaas at naging matinis. Binabasag ang tensyon. Isang panloloko. Imposible. Ang babaeng iyon ay walang-wala. Isang pulubi. Ngunit walang sino man ang naniwala sa kanyang mga salita. Maging siya mismo. Ang takot ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha, sa panginginig ng kanyang mga kamay. Isabela, tumigil ka na, sabi sa wakas ng kanyang asawa, si Don Ricardo, ang ama ni Marco.
Ang lalaki ay nakaupo pa rin, ngunit ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon. Ang kayabangan mo ang nagdala sa atin dito. Hinamak mo ang babae nang hindi mo alam kung sino siya. At ngayon, hawak niya tayo sa leeg. Hindi, hindi ako papayag, giit ni Doña Isabela. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa silid na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Tatawagan ko si Attorney De Villa. Tatawagan ko ang lahat. May paraan para labanan ito. Hindi na pinakinggan ni Marco ang pagtatalo ng kanyang mga magulang. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Ang bawat hakbang ay tila may pabigat na 1,000 libra. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makatakas sa mga pader na tila unti-unting lumiliit sa paligid niya. Pumunta siya sa kanyang study at walang naisip na kinuha ang cellphone niya. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang hinahanap ang pangalan ni Elena sa kanyang mga kontak. May Elena, iyon ang nakasulat. Isang pangalan na dati nagdudulot ng init sa kanyang puso. Ngunit ngayon ay nagdudulot ng hiya at sakit. Tinawagan niya ito 1 beses, 2 beses. The number you have dialed is no longer in service. Napahigpit ang hawak niya sa telepono. Siyempre, bakit pa niya gagamitin ang lumang numerong yon? Binuksan niya ang kanyang gallery. Ang unang larawan ay ang paborito niya. Kuha ito noong kanilang unang anibersaryo. Nakangiti si Elena, ang kanyang mga mata ay kumikinang habang nakatingin sa kanya. Naalala niya ang sinabi niya noong gabing iyon. Poprotektahan kita, Elena, habang buhay. Isang kasinungalingan. Sinabunot niya ang sariling buhok sa galit at pagsisisi. Kanina lang ay nakatayo siya roon. Isang duwag na nagtatago sa likod ng kanyang ina habang ang asawa niya ay nilalapastangan. Nakita niya ang paghingi ng tulong sa mga mata nito. At wala siyang ginawa. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang lumang apartment. Ang maliit na apartment na tinitirhan ni Elena bago sila ikasal. Baka nandoon siya. Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at mabilis na lumabas ng mansyon. Nagmaneho siya na tila hinahabol ng demonyo. Ang mga alaala ng kanyang kaduwagan ay sumusunod sa bawat liko. Ngunit pagdating niya sa luma at simpleng gusali, nadurog ang kanyang pag-asa. May ibang pamilya nang nakatira doon. Sinabi ng may-ari na matagal nang umalis si Elena. 1 linggo matapos silang ikasal. Wala na. Pinutol na nito ang lahat ng koneksyon sa dati niyang buhay. At sa kanya, bumalik siya sa mansyon na talunan. Pagpasok niya, narinig niya ang boses ng kanyang ina sa sala. Kausap nito ang isang tao sa telepono. Ngunit ang boses nito ay hindi na dominante. Ito ay nagmamakaawa. Please, Senator, kailangan namin ng tulong. Hindi. Naiintindihan ko. Narinig niya ang pagbaba ng telepono, sinundan ng isa pang tawag at isa pa. Pareho ang resulta. Walang gustong tumulong, walang gustong madamay sa gulo ng mga Ruiz laban sa mga Martinez. Pumasok si Marco sa kanyang study at isinara ang pinto. Kumuha siya ng isang bote ng whiskey at isang baso. Sinalinan niya ito hanggang sa mapuno at ininom ng isang lagok. Ang init ng alak ay gumuhit sa kanyang lalamunan, pero hindi nito kayang pawiin ang lamig ng pagsisisi sa kanyang dibdib. Duwag ka, sabi ng isang boses sa kanyang isipan. Isa kang duwag. Paulit-ulit. Napasubsob siya sa kanyang lamesa. Ang kanyang balikat ay nanginginig. Handa na siyang sumuko. Handa na siyang tanggapin na nawala na ang lahat. Na nawala na si Elena dahil sa sarili niyang kahinaan. Nang biglang tumunog ang kanyang laptop, isang notifikasyon ng bagong email. Hindi niya sana papansinin, ngunit isang bagay sa screen ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang pangalan ng nagpadala. Nanginginig niyang itinaas ang kanyang ulo. Maingat niyang binasa ang mga salita na tila bawat letra ay isang suntok sa kanyang sikmura. From
E. Martinez, Chairman of the Board. 2. Marco Ruiz, CEO, M. Ruiz at Ruiz Corp. PH. Subject, Meeting Appointment. Topic, Ruiz Corp. Debt Restructuring. Napatingin siya sa ilalim ng pangalan, Elena Martinez, Chairman of the Board. Hindi na siya ang kanyang Elena, isa na siyang estranghero. Isang estranghero na may hawak ng kanyang kinabukasan sa mga palad nito. At bukas, haharapin niya ito, hindi bilang asawa, kundi bilang isang taong nagmamakaawa para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Ang conference room sa pinakatuktok ng Martinez Tower ay malamig at tahimik. Ang lahat ay gawa sa salamin, bakal, at mamahaling itim na marmol na nagbibigay ng tanawin sa buong syudad na nakalatag sa ibaba na parang isang mapa. Para sa pamilya Ruiz, ang bawat segundong paghihintay sa loob nito ay isang uri ng pagpapahirap. Si Doña Isabela ay pilit na pinapanatili ang kanyang postura, ngunit ang mariin niyang pagkakahawak sa kanyang mamahaling bag ay nagpapakita ng kanyang kaba. Si Don Ricardo ay mukhang pagod at matanda. Ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa sahig. At si Marco ay hindi mapakali. Ang kanyang tingin ay palipat-lipat mula sa pinto, patungo sa walang laman na upuan sa dulo ng napakahabang lamesa, ang upuan ng chairman. Ilang minuto pa silang naghintay nang biglang bumukas ang pinto. Hindi ito isang malakas na pagbukas. Ito ay tahimik at kontrolado. Kasabay ng pagbukas nito ang isang tunog. Ang mahinang pag-click ng mga takong sa sahig na marmol. Click, clack. Bawat tunog ay tila isang martilyong pumupukpok sa kaba sa kanilang mga dibdib. At pagkatapos ay pumasok siya. Napatigil sa paghinga si Marco. Ito si Elena. Ngunit kasabay nito, hindi ito si Elena. Wala na ang simpleng bestida at flat na sapatos. Wala na ang buhok na laging nakapusod lang. Sa halip, ang babaeng pumasok ay nakasuot ng isang itim na business suit na tila hinulma sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng paraan at ang kanyang mukha ay may bahagyang make-up na nagpapatingkad sa kanyang mga mata at nagbibigay diin sa kanyang matatag na panga. Sa likod niya ay sumusunod si Attorney Reyes at 2 pang abogado. Lahat ay may dalang mga dokumento. Naglakad si Elena patungo sa dulo ng lamesa nang hindi tumitingin sa kanila. Bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa. Bawat galaw niya ay may bigat ng kapangyarihan. Nang maupo siya sa upuan ng chairman, doon pa lang niya itinaas ang kanyang tingin at isa-isang sinuri ang mga muka sa kabilang panig ng lamesa. Nakita niya ang pagod kay Don Ricardo. Nakita niya ang pinipigilang galit at takot kay Doña Isabela. At nakita niya ang sakit sa mga mata ni Marco. Isang halo ng pagsisisi, paghanga at pagkalito. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang anumang awa na nagsisimulang mamuo sa kanyang dibdib. Ito ay negosyo. "Magandang umaga," sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay kalmado, malamig at profesional. Wala na ang lambing at panginginig na dating naririnig nila. "Salamat sa pagdating ninyo. Magsimula na tayo." Inilatag niya ang isang folder sa harap niya. Ayon sa hawak kong mga dokumento, ang Ruiz Corporation ay may kabuuang utang na nagkakahalaga ng 1.5 billion pesos sa M-Corp Investments. Utang na ilang beses nang hindi nabayaran. Resulta ito ng sunod-sunod na maling desisyon sa investment at sobrang paggasta sa mga bagay na hindi naman kailangan ng kumpanya. Bawat salita ay tumpak at walang emosyon na lalong nagpahirap sa pamilya. "Ruiz, hindi mo kailangang ipamukha sa amin ang aming sitwasyon." Hindi nakatiis na sabat ni Doña Isabela, kahit na ang kanyang boses ay halatang nanginginig. Hindi siya pinansin ni Elena. Sa halip, nagpatuloy ito na parang walang narinig. "Bilang bagong may-ari ng M-Corp, may 2 akong pagpipilian. Una, i-foreclose ang lahat ng asset ng Ruiz Corp para mabawi ang aming pera. Pangalawa,
mag-alok ng isang debt restructuring plan. Isang plano na siguradong pabor lang sa'yo. Sarkastikong sabi muli ni Doña Isabela. Sa pagkakataong ito, tumingin si Elena ng diretso sa kanyang dating biyenan. Ang planong ito ang mag-iisang paraan para hindi bumagsak ang kumpanyang ipinundar ng mga ninuno ninyo, Doña Isabela. Kaya kung ako sa inyo, makikinig ako ng mabuti. Natikom ni Doña Isabela ang kanyang bibig. Inilatag ni Elena ang mga detalye ng plano, isang plano na mahigpit, nangangailangan ng malaking pagbabago sa pamamalakad at pagbabawas ng lahat ng luho. Ngunit ito ay isang planong magliligtas sa kanila. Ito ay mahirap, ngunit makatarungan. Pagkatapos ng halos isang oras, isinara ni Elena ang folder. Iyan ang alok ko. Kailangan ko ng sagot ninyo sa lalong madaling panahon. Tumayo na siya. Hudyat na tapos na ang pulong. Mabilis na nagsitayuan ang kanyang mga abogado. Ngunit bago pa man siya makatalikod, nagsalita si Marco. Ang boses niya ay bahagyang paos. Elena, pwede ba tayong mag-usap? Huminto si Elena, ngunit hindi siya lumingon. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Mr. Ruiz. Ang lahat ng kailangan ninyong malaman ay nasabi ko na. Mr. Ruiz, ang salitang yon ay parang isang sampal sa mukha ni Marco. Bibigyan ko kayo ng 24 oras para pag-isipan ang alok ko, sabi ni Elena habang nagsisimula ng maglakad palayo. Huminto siya sandali sa may pinto. Ang kanyang likod ay nakaharap pa rin sa kanila. At isa pa pala, ang unang bayad ay hindi pera. At tuluyan na siyang lumabas. Kasama ang kanyang mga abogado, iniwan ang pamilya Ruiz sa malamig na silid na may isang tanong na gumugulo sa kanilang isipan. Kung hindi pera, ano ang kabayaran na hihingin niya? Para kay Doña Isabela Ruiz, ang pagkatalo ay isang salitang hindi para sa kanya. Ito ay para sa mga mahihina, sa mga walang pangalan, sa mga taong katulad ni Elena. Kaya naman, habang nakaupo siya sa isang mamahaling restaurant, pilit niyang pinapanatili ang kanyang dignidad, kahit na ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw sa desperasyon. Ang hinihintay niya ay ang kanyang huling baraha, ang kanyang lihim na sandata. Tita Isabela! Isang matamis na boses ang tumawag sa kanya. Lumingon si Doña Isabela at isang pilit na ngiti ang isinukli sa paparating na dalaga. Si Katrina Alvarez. Maganda, sopistikada at nag-iisang anak ng isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Ang babaeng dapat ay manugang niya. Katrina Hija, salamat sa pagdating mo, sabi ni Doña Isabela. Ang kanyang boses ay pilit niyang pinapakalma. Of course, tita. I was so worried when you called. Sagot ni Katrina habang umuupo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng perpektong halo ng pag-aalala. Ano po bang nangyari? Narinig ko ang mga bulong-bulungan tungkol sa Ruiz Corp. Ito na yon. Huminga ng malalim si Doña Isabela at isinalaysay ang isang bersyon ng kwento. Isang bersyon kung saan sila ang biktima at si Elena ang isang masamang manggagamit na biglang nagkamit ng kapangyarihan. Inalis niya ang parte tungkol sa kanilang pang-aapi. Sa kanyang isip, iyon ay nararapat lang naman. Pero paano nangyari iyon? Kunwari gulat na tanong ni Katrina. Ang kanyang kamay ay nakatakip sa bibig. That woman, she's the heir to the Martinez fortune? Paano niya nagawa sa inyo to, tita? Lalo na sa'yo, Marco. Ginamit niya ang anak ko, Hija. At ngayon, ginagamit niya ang pera niya para gantihan kami. Sabi ni Doña Isabela, ang kanyang boses ay puno ng pait. Katrina, kailangan namin ng tulong. Ang pamilya mo, ang kumpanya ninyo. Baka sakaling matulungan ninyo kaming makahanap ng ibang investor. Sa unang pagkakataon, hinawakan ni Doña Isabela ang kamay ng dalaga. Ang paghawak na yon ay isang pagsuko sa kanyang kayabangan. Isa itong pag-amin ng pagkatalo. Hinawakan ni Katrina ang kamay niya ng mahigpit. Tita,
Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Kakausapin ko si Daddy. Hindi ko hahayaang sirain ng babaeng iyon ang pamilya ninyo, lalo na ang buhay ni Marco. Isang alon ng ginhawa ang naramdaman ni Doña Isabela. Ito ang mundo na naiintindihan niya. Ang mundo ng mga mayayaman na nagtutulungan. Ang mundo kung saan ang isang tulad ni Elena ay walang lugar. Ngunit kung titingnan lang niya ng mas maigi, makikita niya sana ang isang malamig na kislap sa mga mata ni Katrina. Isang kislap ng pagkalkula na mabilis ding nawala. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, mag-isang naiwan si Katrina sa lamesa. Ang maamong ekspresyon sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng isang mapanuyang ngamuong ngiti. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. "Hello, Mr. Chen," sabi niya sa isang boses na ngayon ay malamig at matalas. "It's me." Kinagat ng matanda ang pain. Nagmamakaawa na sila. May sinabi ang tao sa kabilang linya. "Yes," sagot ni Katrina habang umiinom ng wine. "Hayaan mo lang silang magpanik. Hayaan mong pahirapan pa sila ni Elena Martinez. Kapag bagsak na ang presyo ng Ruiz Corp, doon tayo papasok. We'll buy everything for almost nothing." Isang sandali ng katahimikan. "Si Marco? Huwag kang mag-alala sa kanya," dagdag ni Katrina. Isang mapanganib na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Ako na ang bahala sa kanya." Pag-uwi ni Doña Isabela sa mansyon, sinalubong siya ni Marco sa may pinto. Ang mukha nito'y madilim. "Saan ka galing, Ma?" tanong nito. Ang boses ay seryoso. "Nakita ka raw ng kaibigan ko na kasama si Katrina." "At ano naman ngayon?" Taas noong sagot ni Doña Isabela. "Gumagawa ako ng paraan para ayusin ang gulong ito. Sa pamamagitan ng pakikipagkita sa babaeng iyon." "Ma, hindi ka pa ba natututo?" Galit na sabi ni Marco. "Lalo mo lang pinapalala ang lahat. Paano kung malaman ito ni Elena?" "Wala akong pakialam sa mararamdaman ng babaeng iyon," sigaw ni Doña Isabela. "Si Katrina ang tumutulong sa atin, hindi siya." Umiling si Marco sa pagkadismaya at tinalikuran ng kanyang ina. Pumasok siya sa kanyang kwarto at padabog na isinara ang pinto. Ilang sandali pa, tumunog ang cellphone ng kanya. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. "Hello? Marco? It's Katrina." Ang boses sa kabilang linya ay malambing at puno ng pag-aalala. "Tumawag lang ako para kumustahin ka. Narinig ko ang nangyari. I'm so sorry." Napabuntong hininga si Marco. "Okay lang ako, Katrina." "Hindi ka okay," malumanay na sabi nito. "Marco, nakikita ko ang ginagawa niya. Ginagamit ka lang niya para maghiganti. Kitang-kita naman. Ako ang tunay na nagmamalasakit sa'yo." Kinabukasan, isang opisyal na email ang dumating mula sa opisina ni Elena. Maikli lang ang nilalaman nito, ngunit ang bigat ng bawat salita ay sapat na para manginig ang buong pagkatao ni Doña Isabela. Nakasulat doon ang hinihinging unang bayad ni Elena. Hindi ito pera, hindi ito pag-aari, hindi ito posisyon sa kumpanya. Ito ay isang utos. Si Doña Isabela Ruiz ay personal na magtutungo sa Bahay Pag-asa Orphanage bukas. Magdadala siya ng donasyon na nagkakahalaga ng 5 milyong piso at gugugulin niya ang buong araw, mula umaga hanggang hapon, upang maglingkod at makisalamuha sa mga bata. "Isang insulto!" sigaw ni Doña Isabela habang ibinabato ang tablet sa sofa. Gusto niyang ipahiya ako. Gusto niyang ilagay ako sa lugar na yon para pagtawanan ako ng lahat. Ang Bahay Pag-asa ay ang ampunan kung saan lumaki si Elena. Ito ang simbolo ng lahat ng hinahamak ni Doña Isabela. Kahirapan, kawalan ng pangalan, isang nakaraang walang halaga. "Hindi ako pupunta. Hinding-hindi." "Pupunta ka, Ma." Mahinahon, ngunit matatag na sabi ni Marco, na kanina pa tahimik na nakikinig sa isang sulok.
Ano? Gulat na sigaw ni Doña Isabela. Tumayo si Marco at hinarap ang ina. Sa unang pagkakataon, nakita ni Doña Isabela ang isang apoy sa mga mata ng kanyang anak. Isang apoy na matagal na niyang hindi nakikita. Ito lang ang paraan, Ma. Kailangan nating gawin ito. Kailangan mong gawin ito, sabi ni Marco. At hindi ka mag-iisa. Sasamahan kita. Kinabukasan, dumating ang dalawang magagarang sasakyan sa harap ng isang luma ngunit malinis na gusali. Ang Bahay Pag-asa Orphanage. Pagbaba pa lang ni Doña Isabela mula sa kanyang air-conditioned na kotse, sinalubong siya ng ingay ng mga batang naglalaro at ng amoy ng nilulutong pagkain. Nandidiri siyang napatingin sa paligid. Ang kanyang mamahaling stiletto heels ay tila hindi bagay sa sementadong bakuran. Isang madre ang sumalubong sa kanila. Ngumiti ito ng malugod. Tuloy po kayo. Hinihintay na po namin kayo. Ang buong umaga ay isang pagpapahirap para kay Doña Isabela. Pinaghugas siya ng mga pinggan, pinaglinis ng sahig, pinatulong sa paghahanda ng tanghalian. Bawat utos ng madre, ginagawa niya ng may pag-aatubili at halatang pagkasuklam. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta. Ngunit si Marco ay iba. Pagkatapos niyang ibigay ang tseke, agad siyang lumapit sa mga bata. Sa una, nag-aalangan pa sila. Ngunit ang kanyang nangiti ay totoo. Umupo siya sa sahig at nakipaglaro sa kanila ng mga laruan. Kinuha niya ang isang libro ng mga kwentong pambata at binasa ito para sa isang grupo. Ang kanyang tawa ay sumasabay sa maliliit na hagikik ng mga bata. Habang ginagawa niya iyon, isang kakaibang kapayapaan ang kanyang naramdaman. Ang bigat sa kanyang dibdib na dala niya sa mga nakaraang araw ay tila bahagyang gumaan. Dito, sa lugar na ito, kung saan nagsimula si Elena, nagsimula niyang maintindihan kung gaano kalaki ang agwat ng mundo nilang dalawa at kung gaano kalaki ang kanyang pagkukulang. Malayo sa ampunan, sa loob ng isang madilim na security room, nakaupo si Elena sa harap ng maraming monitor. Pinapanood niya ang bawat kilos nila. Live. Nakita niya ang pagkasuklam sa mukha ni Doña Isabela at naramdaman niya ang isang malamig na kasiyahan. Ngunit nang mapunta ang kanyang tingin sa monitor kung saan naroroon si Marco, nagbago ang kanyang pakiramdam. Nakita niya ang sensiridad sa mga kilos nito. Nakita niya kung paano nito kinalong ang isang batang umiiyak. Nakita niya ang lungkot sa mga mata nito habang nakatingin sa paligid. At pagkatapos, sa isang sandali, napatingin si Marco sa isa sa mga CCTV camera na tila alam niyang nanonood siya. Sa mga mata nito, nakita niya ang isang tahimik na mensahe. Patawad. Napahigpit ang hawak ni Elena sa braso ng kanyang upuan. Isang bahagi niya ang gustong maniwala. Isang bahagi niya ang gustong umasa. Ngunit ang sakit na idinulot nito ay masyadong malalim. Nang araw na yon, isang tunay na butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Marco. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa wakas. Naintindihan na niya ang lahat. Gabi na nang matapos ang kanilang serbisyo. Pagod at pawisan, pumasok sila sa sasakyan. Bago pa man ito umandar, kinuha ni Marco ang kanyang cellphone at nagtipa ng isang mensahe para kay Elena. Pinindot niya ang send nang walang pag-aalinlangan. Ang mensahe ay simple lang. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano kalaki ang pagkukulang ko sa'yo. Patawad, Elena. Hindi ako hihinto hanggat hindi mo ako napapatawad. Ang mensahe ni Marco ay nanatiling walang sagot. Hindi umasa si Elena na sasagutin niya ito, ngunit hindi rin niya ito binura. Hinayaan niya lang itong manatili sa kanyang inbox, isang paalala ng isang nakaraang hindi pa niya kayang bitawan at isang hinaharap na hindi niya alam kung paano haharapin. Ibinaling niya ang kanyang atensyon sa isang bagay na mas nasasalat, isang bagay na mag-uugnay sa kanya sa isang nakaraan na mas malayo pa. Ilang araw matapos ang pagbisita ng mga Ruiz sa ampunan, ipinatawag siya ni Attorney Reyes
Sa kanyang opisina, pagdating niya isang lumang kahon na gawa sa kahoy ng nara ang nakapatong sa gitna ng lamesa nito. Mukha itong matanda na. Ang barnis nito ay kumukupas na sa ilang bahagi, ngunit nananatili itong matibay. Ito ang ipinadala mula sa New York, sabi ni Attorney Reyes. Ang personal na gamit ng iyong ama. Iniwan niya ang instruksyon na ibigay ito sa iyo sa oras na mahanap ka na. Dahan-dahan, inilapit ni Elena ang kanyang mga kamay sa kahon. Nag-aalangan siyang hawakan ito. Ito ang pinakamalapit na mararating niya sa isang amang hindi man lang niya nakita. Nang buksan niya ito, isang amoy ng lumang papel at pabango ng lalaki ang sumalubong sa kanya. Maingat niyang sinuri ang laman. May isang lumang relo, isang gintong signet ring na may letrang M. At sa ilalim ng lahat, isang salansa ng mga liham na nakatali ng isang kupas na pulang ribon. Kinuha niya ang mga sulat at kinalas ang tali. Ang sulat kamay ay elegante at puno ng damdamin. Binasa niya ang una. Mahal kong Clara, bawat araw na wala ka sa tabi ko ay isang pagpapahirap. Ang New York ay malamig at walang buhay kung wala ang iyong namangiti. Pinipilit ako ng aking ama na pakasalan ang isang babaeng hindi ko mahal, ngunit ang puso ko ay nasa Pilipinas, kasama mo at ng ating magiging anak. Ang mga daliri ni Elena ay nanginginig habang binabasa niya ang bawat salita. Ito ang mga salita ng kanyang ama. Mga salitang puno ng pagmamahal para sa kanyang ina. Habang nagbabasa siya, isang kwento ang nabubuo. Isang kwento ng pag-ibig, pangako at pag-asa. Ngunit sa huling sulat, ang tono ay nagbago. Puno na ito ng desperasyon. Hindi ako makapaniwala sa balitang natanggap ko. Isang aksidente? Hindi. Hindi maaari. Hindi kayo maaaring mawala. Clara, mahal ko. Anak ko. Hindi ko kayo iiwan. Babalik ako. Hahanapin ko ang katotohanan. Iyon na ang huling sulat. Sa ilalim ng mga liham, may isang maliit na leather-bound na journal. Ang personal na talaarawan ni Alejandro Martinez. Binuksan ito ni Elena. Ang mga pahina ay puno ng sakit at pangungulila. Isinulat ng kanyang ama ang tungkol sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Ang kanyang paghahanap. Ngunit ang pamilya niya ay mas makapangyarihan. Hinarangan nila ang bawat hakbang niya. Binigyan siya ng mga pekeng dokumento, mga pekeng libingan. Sa huli, napaniwala siyang totoo ang lahat. Ngayong gabi, tinatanggap ko na ang katotohanan. Sulat niya sa huling pahina. Nawala na kayo. Ngunit ang pagmamahal ko para sa inyo ay mananatili. Hindi na ako mag-aasawa. Hindi na ako magkakaroon ng ibang anak. Ang imperyong ito, ang lahat ng ito, balang araw, kung may himala, sana ay mapunta sa dugot laman ko, sa aking anak na hindi ko man lang nayakap. Napahagulhol si Elena habang yakap-yakap ang journal. Ang lahat ng galit at pait na naramdaman niya sa pagiging ulila ay napalitan ng isang malalim na lungkot para sa isang amang ninakawan ng pagkakataong makasama siya. Ang kanyang pagkatao ay hindi na lamang tungkol sa paghihiganti sa mga Ruiz. Ito na ngayon ay tungkol sa pagbibigay katarungan sa alaala ng kanyang mga magulang. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang determinasyon ay mas tumibay. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Reyes. "Attorney," sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit matatag. "Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa pamilya Martinez sa New York. Lahat." "Sinisimulan ko na, ma'am," sagot ng abogado. Pero ano? Nag-alinlangan sandali si Attorney Reyes bago magsalita. "Kailangan mong maging handa, Elna. May mga indikasyon na hindi lang nila alam na buhay ang iyong ina noon. May posibilidad na sila mismo ang may kinalaman sa aksidente." Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Elena. Ngunit mabilis itong napalitan ng galit.
Hindi pa natatapos ang laban. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ito. Ilang oras pa ang lumipas. Gabi na. Nang muling tumawag ang abogado. Ang boses nito ay apurado at puno ng isang bagay na hindi maipaliwanag ni Elena. Miss Martinez, may natuklasan ako. Isang bagay na napakalaki. Ano yun? Ang pamilya ng iyong ama sa New York. Ang iyong lolo at mga tiyuhin. Huminga ng malalim ang abogado. Alam nila na buhay ka. Sa lahat ng mga taon na ito, alam nila. Ang revelasyon mula kay Attorney Reyes ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Elena mula sa isang panaginip at itinulak siya sa isa pang bangungot. Alam nila. Ang dalawang salitang iyon ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit, bawat isa ay may kasamang matulis na kirot. Sa loob ng maraming taon, habang siya'y nag-iisa at nangungulila sa isang ampunan, may isang pamilya sa kabilang panig ng mundo na alam na umiiral siya, ngunit pinili na itago siya, na ipagkait sa kanya ang kanyang pagkatao. Ang kanyang laban ay biglang lumaki. Hindi na ito tungkol lang sa mga Ruiz. Ito ay tungkol sa mga Martinez, ang sarili niyang dugo na nagtaksil sa kanya bago pa man siya isilang. Habang ang isipan niya'y ginugulo ng mga bagong lihim na ito, isa pang unos ang paparating. Isang unos na hindi niya inaasahan. Kinaumagahan, nagising si Elena sa walang tigil na pagtunog ng kanyang cellphone. Pagtingin niya sa screen, nakita niya ang dos-dosenang mga notification mula sa mga news site at social media. Isang pangalan ang paulit-ulit na lumalabas. Ang pangalan niya. Nanginginig niyang binuksan ang isang link mula sa isang kilalang tabloid. Isang malaking larawan niya ang bumungad sa kanya. Isang larawang kuha noong mga panahong simple pa ang kanyang buhay. At sa tabi nito ay isang larawan niya na bumababa sa isang mamahaling kotse. Suot ang kanyang business suit. Ang headline na nakasulat sa malalaki at mapulang letra ay sumisigaw. Mula sa basura tungo sa pagiging buwaya. Ang tunay na kwento ni Elena Martinez, ang ulilang manggagamit. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Binasa niya ang artikulo. Bawat salita ay isang lason. Isinalaysay nito ang isang kwentong puno ng kasinungalingan. Nanilandi niya si Marco para lang makapasok sa pamilya Ruiz na nalaman niya ang tungkol sa kanyang pamana nang mas maaga at itinago ito. At ngayon, bumalik siya para sirain ang pamilyang tumulong sa kanya. Isang walang utang na loob na manggagantso. Hindi totoo to, pabulong niyang sabi sa sarili. Ngunit ang kwento ay napakakumbinsido. May mga source na nagpapatunay, mga pekeng detalye na nagbibigay kulay sa kasinungalingan. Mabilis itong kumalat na parang apoy. Sa loob lang ng ilang oras, ang pangalan niya ay naging simbolo ng kasakiman at pagtataksil. Nagsimulang tumawag ang mga miyembro ng board. Ang mga business partner na dati humahanga sa kanya ay biglang naging malamig at nagdududa. Ang pundasyong itinatayo niya ay biglang gumuho. Sa mansyon ng mga Ruiz, ipinakita ni Doña Isabela ang dyaryo sa kanyang asawa na may ngiti ng tagumpay. Sinabi ko na sa'yo. Lalabas din ang tunay na kulay ng babaeng iyon. Sa isang coffee shop, nakangiting binabasa ni Katrina ang artikulo sa kanyang tablet habang kausap ang isang tao sa telepono. Magaling ang pagkakagawa, hindi ba? Worth every peso. Nakaupo si Elena sa kanyang malawak na opisina, ngunit pakiramdam niya ay napapaligiran siya ng mga pader na unti-unting lumiliit. Ang kapangyarihan at kumpiyansa na naramdaman niya sa mga nakaraang araw ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na pakiramdam ng pag-iisa at kawalan ng pag-asa. Sino ang gagawa nito sa kanya? Ang mga Ruiz ba? O ang bagong kalaban niya sa New York? Nagsimula siya niyang magduda sa kanyang sarili. Tama ba ang ginagawa niya? Baka nga isa lang siyang manggagantso na nagpapanggap na maging isang bagay na hindi naman siya.
Ang mga salita ni Donna Isabela ay bumalik sa kanya. Mas masakit ngayon kaysa dati. Isa ka lang ulila. Walang-wala. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, tumunog ang telepono niya. Si Marco. Sinagot niya ito. Handa nang isumbat ang lahat ng kanyang galit. Ngunit naunahan siya nito. Elena, alam kong hindi totoo ang lahat ng ito. Sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng sensiridad at galit. Galit para sa kanya. Huwag kang maniwala sa kanila. Huwag kang susuko. Lalaban ako para sa'yo. Ang mga salitang yon, ang mga salitang matagal na niyang hinintay na marinig, ay dumating sa pinakamasamang panahon. Ngayon, ang mga ito'y parang mga salitang walang laman. Huli na ang lahat, Marco, sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay malamig at basag. At ibinaba niya ang telepono, pinuputo lang tanging boses na kumakampi sa kanya sa isang mundong biglang bumaliktad laban sa kanya. Ang bigat ng mundo ay nasa balikat ni Elena, ngunit sa ilalim ng bigat na yon, isang bagay ang nagsimulang umusbong. Hindi pagsuko, kundi isang tahimik na galit, isang determinasyon na hindi na siya muling magpapatinag. Sa loob ng 24 na oras, hindi siya natulog. Ginamit niya ang lahat ng yaman at koneksyon na ipinamana sa kanya. Habang ang mundo sa labas ay hinuhusgahan siya at si Attorney Reyes ay nagtrabaho sa dilim, naghahanap ng isang hibla ng katotohanan. At sa wakas, natagpuan nila ito. Kinabukasan isang anunsyo ang biglang lumabas. Elena Martinez, magsasagawa ng isang press conference ngayong hapon. Ang pamilya Ruiz ay inaasahang dadalo. Ang anunsyo ay nagdulot ng kaguluhan. Para saan ang press conference? Aamin ba siya sa mga paratang? O lalaban siya? Sa mansyon ng mga Ruiz, natanggap ni Doña Isabela ang imbitasyon na may halong pagtataka at pagmamataas. Tingnan mo, sabi niya sa kanyang asawa. Susuko na siya. Aayusin na niya ang gusot na ito. Si Marco lang ang nakaramdam ng kaba. Alam niyang hindi ito pagsuko. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Hapon na nang magsimula ang press conference, ang silid ay puno ng mga mamamahayag. Ang kanilang mga kamera ay parang mga matang nakatutok. Handang lamunin ang bawat kilos. Sa isang panig ng entablado, nakaupo ang pamilya Ruiz, pilit na nagpapakita ng kumpiyansa. Nang lumabas si Elena mula sa backstage, isang alon ng bulungan at pag-click ng kamera ang sumalubong sa kanya. Ngunit hindi siya natinag. Naglakad siya patungo sa podium na may tindig ng isang reyna. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay matalim. Magandang hapon sa inyong lahat. Simula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umalingaw-ngaw sa buong silid. Ipinatawag ko kayo ngayon para linawin ang mga kasinungalingang ibinabato sa aking pagkatao. Huminga siya ng malalim. Oo, lumaki ako sa isang ampunan. Oo, namuhay ako ng simple. At oo, ipinagmamalaki ko ang lahat ng iyon dahil ang aking nakaraan ang humubog sa kung sino ako ngayon. Ngunit hindi ako isang manloloko. Hindi ako isang manggagamit. Itinaas niya ang isang kamay at isang malaking screen sa likod niya ang umilaw. Sa mga nakaraang araw, isang kwento ang kumalat tungkol sa akin. Isang kwentong maingat na binuo para sirain ako. Ngayon, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang tunay na manloloko. Isang audio recording ang biglang tumugtog. Ang boses ni Katrina Alvarez, malinaw at hindi maikakaila. Hayaan mong pahirapan pa sila ni Elena Martinez. Kapag bagsak na ang presyo ng Ruiz Corp, doon tayo papasok. We'll buy everything for almost nothing. Isang larawan ang lumabas sa screen. Isang bank transfer. Mula sa isang shell corporation na pag-aari ng mga Alvarez, papunta sa account ng editor ng tabloid na unang naglabas ng istorya. Ang lahat sa silid ay natigilan. Ang mga kamera ay mabilis na bumaling mula kay Elena patungo kay Katrina.
na nasa audience din, ang mukha niya'y namumutla. Ang planong ito ay hindi gagana kung wala ang tulong ng isang tao mula sa loob ng pamilya Ruiz. Patuloy ni Elena. Isa pang recording ang tumugtog. Ang boses ni Doña Isabela nakikiusap kay Katrina sa restaurant. Si Katrina Alvarez, sa tulong ni Doña Isabela Ruiz, ang nagplano ng lahat ng ito, deklara ni Elena. Si Katrina ay mabilis na tumayo at sinubukang tumakas, ngunit hinarang na siya ng security. Ang mga flash ng kamera ay walang awang sumunod sa kanya habang siya'y inilalabas. Ngayon, ang lahat ng atensyon ay na kay Doña Isabela. Ang mukha niya ay puno ng gulat at takot. Hinawakan niya ang braso ng kanyang asawa, naghahanap ng suporta. Bumaba si Elena mula sa podium at dahan-dahang lumapit sa kanila. Huminto siya sa harap mismo ni Doña Isabela. Inalok ko kayo ng isang makatarungang kasunduan para iligtas ang inyong kumpanya. Sabi ni Elena, ang kanyang boses ay hindi nagalit, kundi puno ng isang malamig na pagkadismaya. Pero sa halip na tanggapin ito, nang may dignidad, pinili ninyong saksakin ako sa likod. Ngayon, ang alok ay magbabago. Tumingin si Elena sa mga mata ng matanda. Ililigtas ko pa rin ang Ruiz Corporation, ngunit may isang huling kondisyon. Dito, ngayon din, sa harap ng lahat ng mga taong ito, hihingi ka ng tawad. Hindi lang sa akin. Aaminin mo ang iyong mga maling pananaw. Aaminin mo na ang paghusga mo sa mga tao, batay sa kanilang yaman at pinagmulan, ay mali. Ito na ang huling paghuhukom, ang kayabangan laban sa kaligtasan. Tumingin si Doña Isabela sa kanyang asawa. Tumingin siya kay Marco. Nakakita niya ang pagsusumamo sa kanilang mga mata. Ang kanyang buong mundo, ang kanyang pangalan, ang kanyang mana, lahat ay nakasalalay sa mga susunod niyang salita. Dahan-dahan, nanginginig. Tumayo siya. Ang kanyang mga tuhod ay tila babigay. Humarap siya sa mga kamera. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Mga luha ng hiya, ng pagkatalo. Binuksan niya ang kanyang bibig at isang basag na tinig ang lumabas. Ako. Humihingi ako ng tawad. Habang nagsisimulang magsalita si Doña Isabela, humakbang si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng isang bagong determinasyon. Kinuha niya ang isa sa mga mikropono mula sa lamesa. Hindi sapat ang sorry ng nanay ko. Sabi niya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, pumupuno sa buong silid. Ako ang may pinakamalaking kasalanan sa iyo, Elena. At ito ang paraan ko para itama ang lahat. Humarap siya sa mga kamera, sa buong mundo, at lalo na kay Elena. Sa araw na ito, nagbibitiw ako bilang CEO ng Ruiz Corporation. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalong yumanig sa mundo ng negosyo ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga bagong headline. Ngunit ang mga epekto nito ay nanatili, nag-iwan ng mga permanenteng pagbabago sa buhay ng lahat ng sangkot. Ang Ruiz Corporation ay nailigtas. Sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa ng team ni Elena at sa pamumuno ng isang bagong CEO na pinili niya mismo, ang kumpanya ay dahan-dahang bumabangon mula sa pagkakautang. Nakatayo na ito sa sarili nitong mga paa, mas matatag, mas payak, at mas may integridad. Si Doña Isabela Ruiz ay nawala sa mata ng publiko. Ang kanyang kapangyarihan sa loob ng kumpanya at sa alta sosyedad ay tuluyang naglaho. Namumuhay siya ngayon ng tahimik sa kanilang mansyon, isang anino na lang ng dating dominanteng babae. Ang kahihiyan ang naging kanyang pang-araw-araw na kasama. Si Marco, sa kabilang banda, ay tinupad ang kanyang sinabi. Tinalikuran niya ang lahat ng karangyaan at pribilehiyo. Nagsimula siya mula sa pinakamababa. Nakahanap siya ng trabaho bilang isang junior marketing associate sa isang maliit na kumpanya na walang kinalaman sa pangalan ng kanyang pamilya. Araw-araw, sumasakay siya sa pampublikong transportasyon. Araw-araw,
Nagtatrabaho siya ng doble para patunayan ang kanyang sarili, hindi sa iba, kundi sa sarili niya. Ang kanyang mga kamay na dati sanay lang sa pagpirma ng mga dokumento ay natutong magbuhat at magtrabaho ng mabigat. At sa proseso, isang bagong uri ng dignidad ang kanyang natagpuan. At si Elena? Si Elena ay namukadkad. Hindi na siya si Elena Reyes ang ampon. Hindi na rin siya si Elena Ruiz, ang asawang inaapi. Siya na ngayon si Elena Martinez, isang pangalan na iginagalang hindi lang dahil sa yaman, kundi dahil sa talino, katatagan, at higit sa lahat, sa kanyang puso. Ang kanyang atensyon ay hindi na lamang nakatuon sa negosyo. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang impluensya para sa mas malalaking bagay. Nagtayo siya ng isang foundation sa pangalan ng kanyang mga magulang, isang foundation na tumutulong sa mga ulila sa buong bansa. Ang Bahay Pag-asa ang naging sentro ng kanyang mga proyekto. Isang hapon, habang nag-i-inspection siya ng isang bagong itinayong library sa ampunan, tumawag si Attorney Reyes. Miss Martinez, may video call po kayo mula sa New York. Sa unang pagkakataon, kinausap ni Elena ang kanyang mga kamag-anak, ang kanyang lolo, ang kapatid ni Alejandro na ngayon ay nagsisisi sa kanyang mga nagawa. Ang usapan ay hindi madali. May mga luha, may mga salitang hindi kayang bawiin. Ngunit ito ay isang simula, isang maliit na hakbang patungo sa paghilom at pag-unawa sa kalahati ng kanyang pagkatao na matagal nang nawawala. Pagkatapos ng tawag, napagpasyahan niyang maglakad-lakad palabas. Kailangan niya ng hangin. Pumasok siya sa isang maliit na coffee shop sa malapit, isang lugar na malayo sa karangyaan ng kanyang mundo. Habang nag-o-order siya, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig mula sa kanyang likuran. Isang kapilang Miss Black? Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo roon si Marco, nakasuot ng simpleng polo shirt at slacks. Mukha siyang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay mas malinaw, mas payapa. Nagulat din siya nang makita si Elena. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang oras. Wala na ang mga abogado, ang mga kamera, ang bigat ng kanilang nakaraan. 2 tao lang sila sa isang coffee shop. Elena, sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay mahina. Marco, sagot niya, isang bahagyang laman ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang kanilang usapan ay hindi na tungkol sa utang o kumpanya. Ito ay tungkol sa mga simpleng bagay. Kamusta na ang trabaho niya? Kamusta na ang foundation niya? Walang panunumbat, walang bigat. Isang komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang bagay na matagal na nilang hindi naramdaman. Pagkatapos ng ilang minuto, kailangan na nilang umalis. Ingat ka, Elena, sabi ni Marco. Ikaw din, Marco, sagot niya. Walang mga pangako, walang mga plano para sa hinaharap. Ngunit habang naglalakad si Elena, pabalik sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa pagbabalikan, ang pagpapatawad. Hindi lang para kay Marco, kundi para sa sarili niya. Nang gabing iyon, nakatayo si Elena sa balkonahe ng kanyang penthouse, nakatingin sa mga ilaw ng syudad na kumikinang sa ibaba. Ang syudad na dati simbolo ng kanyang pagdurusa ay ngayon tanawin na ng kanyang tagumpay. Sa kabilang banda ng syudad, sa isang maliit na apartment, nakatayo rin si Marco sa kanyang bintana, nakatingin sa direksyon ng matatayog na gusali sa distrito ng negosyo. Nakita niya ang pinakamataas sa lahat, ang Martinez Tower. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ngumiti siya. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa isang happily ever after. Nagtapos ito sa isang bagong simula. Isang simula na binuo hindi sa mga kasinungalingan o sa dikta ng lipunan, kundi sa pundasyon ng katotohanan, paggalang sa sarili, at sa pag-unawa na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa lakas na bumangon
mula sa pagkakadapa. At para sa kanilang dalawa, iyon ay sapat na.